ano lang din, kasi last time may statement ko daw kayo regarding sa ICC at may arrest warrant para kay Senator Bato. Remember that it has been in the public domain after all, that we have a law actually that says that the government in humanitarian crimes against humanity and human rights, we have this law that was enacted by our Congress that allows us either to surrender the accused or whoever is accused of those crimes, or to follow extradition proceedings. Kamusta relationship ninyo with Mayor Isko Moreno? Kasi of course, obviously, kayo ay nasa kabilang partido and si Mayor Isko ay gumagawa ng mga ways to clean Manila. And he had the threat na kung yung mga ibang mga kalaban doon sa politika, ano siya, hindi parang mag-block daw sa kanyang reform, parang binabalaan na niya kayo. What's your take po? Are you open to working with Mayor Isko Moreno po? Kung talagang reforma ang gagawin sa Maynila, kung talagang serious siya sa pagbabago ng Maynila. Okay, so yan po ang mga maiinit na balita natin ngayon, no? Una nating pag-uusapan ay ito ngang si Bersamin ay nagpa-ambush interview at napag-usapan doon ang patungkol sa ICC na usap-usapan na sino ba ang susunod na aarestuhin, si Bato de la Rosa ba, di ba? So may ano siya binanggit siya doon na sa tingin natin ay sablay. Kasi po sovereign country po tayo, no? Papayag ba tayo na merong isang Pilipino ihahatid natin doon sa dayuhan para ikulong, di ba? Bersamin, sobrang sablay ka eh. Sobrang sablay. Mamaya ha, pag-usapan natin ito kasi mahalaga po ito, no, para maiintindihan nyo kung kayong dapat mga government officials ay dapat kayo ang unang magprotekta sa aming mga Pilipino, mamamayang Pilipino, taong bayan. Okay? Mamaya, continue natin yan. Pangalawa natin pag-usapan, heto, si Attorney Princess, itong spokesperson ni Speaker, no? na isang interview, no? Na isang mga media doon, nagtatanong po dito kay Attorney Princess, na itong si Vice President Sara Duterte sinabi na yung mga witnesses, no, according yan sa mga marites, kasi sabi ni VP Sara, sabi nyo una 10,000, 15,000 hanggang umabot sa 40,000 raw itong mga biktima ng EJK. Sabi ni VP Sara, hindi nga kayo makapag-produce ng mga ebidensya patungkol dyan sa kaso ni Tatay Digong. Kasi itong mga akusasyon nila kay Duterte is basing on mga marites na mga dilawan. It all started with Trillanes. Ito namang nakakagalit itong nagtatanong na media kasi po yung tanong niya kulang-kulang. Kulang-kulang. Kung magtatanong ka man lang dito sa mga kongresista natin, ano lang, suggestion ko lang sa inyo, siguraduhin mo word by word kung anong sinabi ni VP Sara. Hindi yung marites. Sinabi ni VP Sara based on marites. Di syempre, kulang-kulang na yan, di ba? Mamaya, papatunayan ko sa inyo na syempre itong si Attorney Princess hindi rin tama yung kanyang answer because hindi rin marunong mag-question itong mga media. Okay? Mamaya ipapakita ko yan. At last but not the least, ito nga, itong si Abante, itong si Princess, anak pala yan ni Congressman Abante. Itong si Abante rin ay sinagot na niya yung sinabi ni Isko Moreno na binabalaan niya
itong mga kongresista na mga pasaway. Oh, ayan, natamaan itong si si Abante. Ngayon ay sasagot na si Abante dito ha. Sasagot siya dito. So, yan ang ating abangan. Magre-react tayo kung ano ang reaksyon ni Abante sa sinabi ni Mayor Isko. Especially yung mga nagtatayo sila ng barangay hall sa bangketa. Gigibain yan ha. Gigibain yan ni Mayor Isko. Okay? Pero guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so unahin muna natin itong kay Bersamin ha. Sige, Bersamin, pasok! Ano lang din, kasi last time may statement ko daw kayo regarding sa ICC at may arrest warrant para kay Senator Bato. Wala akong sinabi doon na may arrest warrant. Ang tanong kasi ni Mr. Kyodo, Kyodo News, he asked for an interview because he was leaving this posting. He was going to another place. So because of I have some connections with him. Pero later on he came to ask what about other people who might be involved. So I had to answer very ang ibig niya sabihin, sino pa ang ibang involved dito sa war on drugs ni Tatay Digong? Consistently that if there should be a warrant, I did not mention that there was already a warrant. If there should be a warrant, we will probably do the same thing that we did in the case of the former president. Ito, dyan kayo mali, no? Dyan talaga kayo mali. Imagine that one. Binabatikos na nga kayo yung style ninyong ginagawa nyo kay Tatay Digong. Ang dami na ngang mga political experts at mga attorney na medyo may alam sa batas na ang ginagawa nyo ay sobrang unconstitutional. Bersamin. Okay? Hindi nga kayo dumaan sa due process. Ang custodial state, Pilipinas, hindi nyo dinaan. Talagang hinuli nyo, tinala nyo doon, kinulong nyo doon. And one more thing, wag nyo nang utuhin ang taong bayan sa Interpol nyo. Okay? Kasi unang-una, wala na pong jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Yang mga rason ninyo na Interpol, palusot lang yan. Di na kami maano dyan. You already committed a mistake sa ginawa nyo kay Tatay Digong. Ngayon naman, sabi nyo, kung meron raw imagine this one kung ang ICC magsampa sila ng arrest warrant at dadaan na naman sa Interpol, kung anong ginagawa nila kay Tatay Digong, yun rin ang gagawin nila. Meaning to say, malaking chance na si Senator Bato ikukulong nyo rin. Uhulihin nyo rin. Di ba? Pero, hindi ko lang alam kung binawi niya o anong una niyang sinabi. Pero, wala raw ganon. Okay? Ang sabi ni Bersamin, kung meron. Okay? Kung merong
coming na arrest warrant ay still gagawin nila basta dadaan sa Interpol. Sino ba namang hindi bobo itong Malacanang? Ha? Walang jurisdiction ng ICC ha. Pero sabi nila membro pa tayo ng Interpol kaya ay nako. The fact na kayo mismong mga government officials ang magpoprotekta sa aming mga Pilipino kagaya ni Duterte. Kasi sovereign country tayo. Pero hindi nyo yan ginagawa. Palusot pa kayo sa Interpol. Kasi alam ng taong bayan na ang ginawa nyo kay Duterte at sa future na mangyari ito kay Bato, lahat yan ay pamumulitika at hindi mauuto ang taong bayan. Mulat-mulat na ang mga mata namin. Ha? Mulat na ang mga mata namin, Bersamin. Kaya yung posisyon mo yan na executive secretary, ha, lubos-lubusin mo na. Kasi yung amo mong bangag, ha, hindi na yan makakabalik sa politika. Maraming galit sa kanila. Manggagamit. If the warrant is coursed through the Interpol, because we continue. Diba? Ang rason niya, Interpol eh. O, halikan mo yung Interpol. Obvious na walang jurisdiction ng ICC. Palusot pa kayo sa Interpol eh. To be a member of the Interpol. We are not going to do things differently unless the Supreme Court You're not doing things differently. Ano hindi different? Yung hinuli nyo si Digong. Diba? those pending cases makes a different announcement about how we should proceed. Para rin itong si Tolentino eh. Ha? Kung si Tolentino ay hari ng balimbing, ito naman ay anong tawag? Kung hari ng balimbing si Tolentino, anong tawag niya dito? Ha? Lolo ng mga balimbing. Lolo ng mga balimbing ito. Remember that it has been in the public domain after all that there Ito rin no, walang utang na loob kay Tatay Digong, di ba? Walang utang na loob din ito. Sa bagay, same feather flocks together. Yung si Bongbong Marcos manggagamit, di ba? Nanalo dahil sa mga Duterte. Ito naman, dating gabinete ni Digong, ngayon naman kay Bongbong Marcos, manggagamit rin, di ba? Same feather flocks together. Pareha kayong lahi eh. we have a law actually that says that the government in humanitarian crimes against humanity and human rights, we have this law that was enacted by our Congress that allows us either to surrender the accused or whoever is accused of those crimes or to follow extradition proceedings. So extradition. Okay. So nasaan yung batas natin na sovereign country tayo? Kung merong kasalanan si Tatay Digong, dito nyo ikulong sa Pilipinas. Dito nyo kasuhan at dito ililitis yan. Wala po sa ating konstitusyon ng isang Pilipino doon mo ililitis. Itong mga sinabi nyong biktima di umano dito sa AJK na ito, na war on drugs ni Tatay Digong, lahat yan, marites. Aside sa marites, lahat yan ginamit nyo lang para sa pamumulitika. Sinakyan nyo ang pautot ni Trillanes. O sabi ni Pipi Sara, si Trillanes ay ang ano dyan may kagagawan Diba? Biktima ng mga AJK, ganun, sa war on drugs, ganun. Sinakyan rin nila kasi wala silang mahanap na kasalanan ni Digong Mga gunggong. So that is how it went at the time. Our judgment, the president's judgment was the surrender option was the better one. Surrender option? Imagine that one kinuha kang gabinete ni Tatay Digong, tapos ipapahuli. Mga kakapal ng mukha ninyo. Sa bagay, ang sabi ni Bipi Sara, ang gaba, dili magsaba.
Ah. Bersamin, ayokong mangyari sa iyo yan, ha? Pero baka yung gaba mo, ha? Bantayan mo. Oh. So wala talagang nothing discriminatory that we will ever undertake. We are always very clear about that. Hindi kami yung politically motivated. Hindi raw sila po. Isis. Sinabi mo pa. Ha? Hindi kami politically motivated. Pero ginawa na nila. Wag kami. Bersamin. Wag kami. Hindi na mautong taong bayan sa iyo. Those attributions to us are unfair. Were O unfair. sa unfair? Sila pa yung unfair. Nakakulong yung tao sa ICC, oh. Yun ang unfair. Utot mo. Unfair pa, ha? Hindi na nga maganda yung paghatid nyo. Hindi na nga maganda ang pag-aresto ninyo. Hindi na nga maganda kasi hindi sumusunod sa ating konstitusyon. Labag sa batas yung ginagawa ninyo at napatunayan yan sa hearing ni Senator Amy Marcos. Ha? Illegal yon ang ginawa ninyo. Sabi nga ng iba, kinidnap nyo. Dinala nyo doon, kinulong nyo doon, tapos unfair pa sa inyo? Hiyang-hiya naman ako. Yun pa ang nakakulong. Yun pa ang nakakulong, ha. Hindi pa sila dumaan sa batas. Sa kanila pa ang unfair. Wow! Wow, ha. Hiyang-hiya naman ako. Unfair pa talaga sa inyo, ha. Nakakulong na si Tatay Digong. Unfair pa talaga. Apa, sir, basta at the moment, wala pa pong warrant. Ay, naku. ATM. Wala. Thank you po. Ay, nako. Di ba? Kawawa si Tatay Digong. Si Tatay Digong pa yung hinuli, kinulong nila. Unfair pa sa kanila. Saang lupalop ng mundo yun? Ay, sumakit yung bangs ko doon, Bersamin. Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Okay, ito. Punta tayo sa next. Ito naman si Attorney Princess, itong anak ni Congressman Abante. Ayan. Tinanong siya patungkol dito na si Vice President Inday Sara Duterte raw doon sa The Hague. Ako na ang mag-clarify, ha, kasi kulang-kulang yung tanong ng reporter na ito o itong media na ito. Binanggit lang niya, Marites, Marites. Ang ibig sabihin ni BP Sara dito ay yung mga ginamit nila si Trillanes para dito sa mga witness di umano. Okay? Si Trillanes nagsimula ang anong tawag dito? Na meron raw mga nabiktima dito sa war on drugs ni Tatay Digong. Si Trillanes po ang pasimuno dito. Okay? Kinagat rin. Kaya nasabi ni BP Sara, itong mga witness na ito na merong budget sila, gagasta ang gobyerno para sa pamasahe siguro papuntang The Hague para mag-witness. Lahat ng ito, itong mga witness na ito ay Marites lang. Okay? Ibig sabihin, no? Lahat ng mga sinabi nila na thousands of people ang namatay, ha, sa war on drugs si Tatay Digong, ang ibig sabihin ni BP Sara, Marites yun. Yun ang Marites. Ito, panoorin nyo, ha, kung gaano ka walwal itong reporter na ito, eh. Good afternoon po, attorney. On my part po, yung may statements. Sinabi pa niya, on my part po, sino ka ba? Politician ka? On my part po, hindi. Nagtatanong lang kayo, ha? Media lang kayo. That is not all about you. Ay, naku. Tingnan nyo, ha, kung gaano kakulang-kulang ang kanyang tanong, itong reporter na ito. Si Vice President Sara Duterte over the weekend. Si Vice President Inday Sara Duterte over the weekend, meaning to say,
last Saturday doon sa The Hague. Ano sinabi? She said na based on rumors or gossip, yung detention po ni former President Duterte sa The Hague. So, No, yun lang. Based on rumors, based on rumors, ang detention ni Tatay Digong, yun lang. Kulang ha. Hindi ganyan ang sinabi ni BP Sara. Ikaw na reporter ka, ikaw na reporter ka, kulang-kulang yung informasyon mo. Bakit ka naging journalist? Bakit ka nasama sa media? Kulang-kulang yung informasyon mo. Ito yung tinatawag nating reporter na basta makatanong lang. Okay? Basta makatanong lang ba? Kulang-kulang yung information niya kung what are the exact words ang sinabi ni BP Sara. Ang sinabi ni BP Sara is si BP Sara, si Tatay Digong, nakakulong yan ngayon because inakusahan na maraming ginurgur raw na mga biktima sa war on drugs. At sinabi ni BP Sara, lahat ng yun ay marites lang ni Trillanes. Yun. Pero ikaw, anong sinabi niya? Anong tanong niya? Sinabi ni BP Sara na ang pagka-detain ni Tatay Digong ay marites lang. Ang sinabi ni BP Sara, ganun pala, ang sinabi ni BP Sara na nakakulong si Tatay Digong dahil sa rumors. Yun lang. Wala kang detalye. E di syempre si Attorney Princess, tingnan nyo ang reaction ni Attorney Princess. Tingnan nyo. may basihan po ba yung ganitong comment from the tingnan nyo, may basihan ba pa ang ganitong comment? Wala ka nga binigay na detalye tapos sasabihin mong may basihan ba? Actually, sa totoo lang, siniraan mo si BP Sara dito eh. Ikaw ang reporter ka eh. Ang comment niya based on rumors. No, si Attorney Princess, wala rin siyang detalyeng sagot. Nagtanong siya dito sa gunggong na reporter na ito o media na ito kasi kulang-kulang ang kanyang tanong. Si Princess rin, ayaw niyang sumagot ng kulang na tanong. O, tingnan nyo ha. Ang ginamit niya actually word ay nakakulong siya dahil sa marites. Nakakulong dahil. Well, syempre, sasagot yan. Kayong mga reporter, kayo ang una, mga media, kayo ang dahilan. Bakit pinag-away-away niyo ang mga politicians? yung statement ni VP ay base sa marites. Ang kaso doon sa ICC ay ayon sa ebidensya. Siguro doon tayo tututok. Kung ano yung... No, di ba? Binago niya. Kasi duda ako dito na nakapanood siya sa sinabi ni BP Sara. Ang ibig sabihin ni BP Sara doon, ang mga ebidensya na ito, kinagat nila yan eh. Kasi nagsimula yan kay Trillanes eh. Pinagbabasihan ng mga reklamo, hindi ito galing sa anumang chismis. Ito ay galing sa mga ebidensya at mga testimonies ng mga witnesses. Follow up lang po. Diba? So, tama naman eh. Imagine bakit ngayon nyo lang ito ginawa? Sa panahon ni Tatay Digong, kakampi niyo si Tatay Digong. Kasi may ano kayo eh, di ba? Nakinabang kayo sa popularity ni aminin na natin, maraming nakinabang sa sa popularity ni Tatay Digong. Ginamit nyo ang pangalan ni Tatay Digong para manalo kayo sa mga eleksyon ninyo, di ba? Ngayon, nawala ng power si Tatay Digong, dito naman kayo nakabuntot kay Bongbong Marcos at ang pinsan niyang si Romualdez. Kaya todo pagtanggol nyo ngayon, di ba? She also said that ICC should let go of this case. Bitawan nyo na. That's what she said.
kasi dapat mga Pilipino lang daw po. Ikaw rin media, kung sino ka mang reporter ka, bakit mo tinatanong yan? Ay dapat sagutin yan ng ICC. Bakit kay Princess mo yan itanong? Bobo? O ang nag-decide tungkol Kasi sinabi ni BP Sara na ICC, bitawan nyo na ng kaso na yan, ganon ganyan. Siya si BP Sara sinabi niya sa ICC na bitawan niya ka. Anong masasagot ni diyan? Anong masasagot ni Princess diyan? Spokesperson niya ni speaker. Bobo. Tanungin mo kung may batas na bang nagawa sila kay ni speaker, di ba? Bobo rin ito sa kaso ni former President. Ma'am, huwag ka na lang magtanong kung kulang-kulang yung mga tanong mo. Sino ba ito? Having said that, reasonable ba yung ganung appeal? Di ba? Reasonable yung ganung appeal. Sige nga, sagutin mo yun. Itong reporter na ito, napaghalataan na na medyo nagpapaaway. Napaghalataan na anti-Duterte. Obvious, di ba? Ni Vice President Duterte, considering that there is no pending case filed against the former president here in the Philippines. Sinagot mo na Considering, mas alam pala ka kay Princess Di ba? Ikaw na lang sumagot, di ba? Ikaw lang sumagot. Well, the House of Representatives are not hindi naman involve ang House sa ICC case. Di ba? Ano kinalaman nila? Ang House of Representatives is not involved on the ICC case. Bakit mo yan tinanong sa akin? Di ba? Kulang na lang sabihin ni Princess na bakit mo yan tinanong sa akin? Di ba? Ano kinalaman ko dyan? Nagtatrabaho ako para kay speaker, hindi para sa ICC. Ipinag-away lang niya Anti-Duterte rin In fact, time and time again, sinabi na rin naman ng mga members of the House na hindi sila nakialam at nakikialam doon sa kaso sa ICC. So, hindi rin, wala din sa saklaw ng House of Representatives yung hinihingi ni Vice President Sara, pero bilang abogado, tingin ko alam naman din niya kung paano yung proseso diba? Sa mga ganitong klaseng mga judicial bodies, ano na yung dapat nilang gawin. Hindi, siyempre, si Princess dito, ang kanyang sagot, neutral lang, okay? Hindi nga niya binanatan si BP Sara because yung reporter, pilit niyang pinag-awayin, gumagawa ng kwento at issue. Diba? Pumunta kayo dyan, reporter kayo, diba? Bakit nyo tatanungin patungkol sa ICC na ganun sinabi ni BP Sara? It's between the ICC and BP Sara, tapos doon dyan ka nagtatanong? Pareha lang yan. Ikaw reporter ka, pareha lang yan. Ikaw daw, sige, pupunta ka sa Dunkin Donuts, okay? Kilala naman natin ang Dunkin Donuts, di ba? Pupunta ka doon sa Dunkin Donuts. Tapos sasabihin mo sa Dunkin Donuts, "Ma'am, magkano ba ang presyo ngayon ng one-piece chicken?" No. Di ba? Magkano ba ang presyo ng one-piece chicken? Di sasabihin ng Dunkin Donuts, "Ma'am, wala akong kinalaman dyan. Nagtatrabaho lang ako sa Dunkin Donuts." Doon ka magtanong sa Jollibee. Di ba? Ay, naku, itong mga reporter na ito nakakatawa. Ewan ko nga bakit na naging reporter rin, di ba? So, yun po, klarong-klaro yun na si BP Sara po ay ibig niyang sabihin nakakulong si Tatay Digong ngayon dahil kinagat nila ang
pautot ni Trillanes. Kinagat ng administrasyon. Yun. Hindi yung tanong mo na kulang-kulang ha, Mrs. Reporter ha, o Mrs. ka ba, o Miss. Hay nako, mag-aral ka nga. Eto, punta tayo kay Abante. Abante versus Isko Moreno. Ayan. Ito. Kasi kung matatandaan natin, sabi ni Isko Moreno, nagbabala siya sa mga congressman na yung mga basta lamang makapagpatayo kayo ng proyekto, pati bangketa gagawin ninyong barangay hall para makita yung mga pangalan nyo sa daanan pa talaga. Diba? Yun ang sabi ni Mayor Isko. Ngayon, tinanong ng reporter, sabi ng reporter ng media, na anong masasabi mo dito? At kumusta na ang relasyon nyo kay Isko Moreno? Makipagtulungan ka ba kay Isko Moreno? Parang ganon. Okay, ito, panoorin natin. Kong, good afternoon. Medyo marami akong tanong. Oo nga. Kong, first of all, kamusta relationship ninyo with Mayor Isko Moreno? Kasi of course, obviously, kayo ay nasa kabilang partido and si Mayor Isko ay gumagawa ng mga ways to clean Manila. And he had the threat na kung yung mga ibang mga kalaban doon sa politika, hindi parang mag-block daw sa kanyang reform, parang binabalaan na niya kayo. What's your take po? Are you open to working with Mayor Isko Moreno po? Wala namang threat sa akin. Pangalawa, kung talagang reforma ang gagawin sa Maynila, kung talagang serious siya sa pagbabago ng Maynila, bakit hindi ako makikisama sa kanya? Diba? I mean, personally... So, galing sa bibig ni Abante ha, na makipagtulungan siya kay Mayor Isko Moreno kung sa tingin niya ay ikakabuti ito ng Maynila. Okay? I hope naman, Abante, gagawin mo yan ha. Speaking, wala naman akong maaaring... Pero, wag ka namang magpasaway, Abante ha, na sinabi na yan ng Mayor Isko ha, wag kang magtayo ng basketball court o barangay hall sa bangketa ha. Nagbabala lang si Mayor Isko because yan si Mayor Isko, prangka yan, okay? Ayaw yan ng mga pasaway, okay? Masabing masama kay Mayor Isko Moreno. The fact that he is now the mayor of Manila, talagang tungkulin lamang niya na kung kinakailan linisin ng Manila, linisin niya. And I would like him to know na when it comes to cleaning up Manila, I'll be supporting that. Kahit po may kasi may mga balita po na may mga barangay hall daw po sa mga gilid-gilid ng kalsada at binabaklas niya. Or kayo po ba, baka may mga barangay hall po kayo na pinatayo or kayo anything to... Basta't walang politics ang input dito. Walang politics. Okay lang yan sa akin. Siguraduhin mo lang yung sinabi mo, Abante ha. Kasi lahat ng mga pinagsasabi mo, totoo yan. Basta walang politics involved. Pero wag niyong ulitin ha, yung ginawa mo sa Tatay Digong at ni VP Sara. Klarong-klaro ka naman dun na namumulitika kayo sa Tuwadcom. Klaro naman dun I hope lang, Abante ha, ito lang sasabihin ko sa iyo, Abante. I hope lang na itong mga sinasabi mo ngayon patungkol kay Mayor Isko Moreno ay totohanin mo. Okay? Kasi po, ikaw, Abante, no? Gawin mo lang ang trabaho mo sa Kongreso. Huwag kang mamumulitika. Kasi ikaw, Abante, kung hindi ka mamumulitika at gawin mo ang trabaho mo para sa taong bayan, ako pa mismo ang tutulong sa iyo, mag-vlog ako, i-endorse pa kita na magaling ka na pagkakongresista. Huwag mong ipakita na namumulitika ka, Abante. Okay? Ako pa ang mag-a-appreciate sa iyo. Totoo yan. Totoo yan. Kasi yung ginawa mo kay VP Sara at ni Tatay Digong, talagang pamumulitika yon. Yung pag-investigate nyo sa Tuwadcom. Pero dito kay Mayor Isko, tama itong mga sinasabi mo.
I hope you are consistent dito sa mga sinasabi mo. No, kung halimbawa may pinagawa ako diyan, andun talaga sa tawag doon sa bangketa. Well, okay. Pero kinakailangan yung din mga kasama mga chairman, pag meron din na sa bangketa, gibain din. Walang sacred cows dito. Walang politics dito. Oh, okay. Second po, kasi po you said nga po that you're open to reviving the Quadcom po ulit. Of course, sa Huwag nyo nang i-revive yung Quadcom na yan. Yan ang dahilan na yung ibang mga kasamahan nyo hindi nanalo. Ikaw nga, Abante, halos hindi ka na nakabalik eh. Na nakabalik ka lang kasi may violation yung kalaban mo. Ha? Hindi ko nga alam kung talagang violation ron o pamumulitika yung ginagawa ng COMELEC doon I cannot tell, pero mahiya-hiya ka, Abante, kasi yung pagkapanalo mo, you are not voted by the majority. of course, sa iba po, supportive po yung iba sa Quadcom po ulit. I mean, mabubuhay na naman po yung kanilang habit po of watching the hearings po live on social media. Pero sa iba po parang, yung iba po parang medyo nagsasawa na po, naiinis na po. I mean hindi naman... Sobrang naiinis talaga. Nakakainis talaga. Kasi puro lang kayo papogi eh. Yung isa nyong kasamahan, si Dan Fernandez, bye-bye. Ito eh, bye-bye na sana ito eh. Po lahat natutuwa sa ako pa sa iyo, Abante payo ko sa iyo. Kampihan mo ang taong bayan. Yun lang. Huwag mong kampihan si speaker. Kampihan mo ang taong bayan. Magugustuhan ka pa ng taong bayan. Nobela ng Quadcom. What's your take po doon sa ibang nagkikriticize na parang Quadcom na naman ulit, wala na bang ibang pwedeng gawin ang House na mga investigasyon po, Kong? Totoo lang, wala na akong magagawa doon sa nagkriticize eh. Talagang, many of them, marami pa rin. Kasi na-appreciate ko itong taong ito eh. Nung nag-apologize siya. Okay? Nung isang DDS vlogger eh. Sina Ma'am Joey rin eh. Pero I don't actually care. Basta't gagawin namin ang dapat namin gawin. Oo. Hindi kami pwedeng porque nagbas ka sa amin o nagalit ka o kung anong sasabihin mo, hihinto na namin yan. As long as we are doing our part, we're doing our job, we will continue to do our job. Actually, tama lahat itong mga sinasabi niya. Wala talagang mali. But the question is, gagawin mo ba? Di ba? Gagawin mo ba? That's the question. Ako, sabi ko sa iyo, practice what you preach for. Practice what you preach. Last na lang po on my end. Bali-balita po na sinamon na parang inutos daw po ni Senator Amy Marcos na imbestigahan ng pagkamatay ni Rustan Ser, Paulo Tanto, kasi there could be an involvement, there could be or there could not be an involvement between the First Lady Liza Araneta Marcos. Tingnan nyo, tinanong na naman nila, anong kinalaman din nila dyan sa First Lady, di ba? Ay, naku, ito mga reporter na ito. Of course, you know po na medyo yun nga po, nasabi nga po na sa LA County Court na cocaine daw po, accidental cocaine overdose. So ano kinalaman ni Abante dyan? Di ba? Basta lang may ika-comment? Pinamatay ni Tanto. Kung ako sa iyo, Abante, wag mong sagutin yan, di ba? Delicate yan. Wag mong sagutin yan. And of course, isa nga po sa inyong mga phrase ay anti-drugs. So, what's your take po dito? May rason naman siya, di ba? Kasi anti-drug siya eh. Ay, naku. Nakalusot rin yung reporter eh. Nakalusot rin yung media eh. Sa gagawing investigasyon ni Senator Amy Marcos against dun sa Kasi kung tutusin far out yung question hindi dapat yan itatanong kanila kay Abante. Doon ka magtanong sa Malacanang dyan, di ba? Ni Tantoco and the possibility na baka ma-involve ang First Lady. Well, kung gusto niyang gawin yun, it's up to her, no? If that is what she wants to do. Oo. Pero mas palagay ko, mas maganda kung makakatulong siya sa kanyang kapatid sa development ng bansa natin.
Last na lang po. Sorry, last. Kasi, last. Kasi sinabi ni Yusek Ruth Casti, OVP spokesperson Ruth Castelo, na wala naman... Sana magtanong ka doon kay Amy Marcos. Di ba? Anong sabi ni Abante? Sinabi niya na tumulong ka na lang sa... Di ba? Ito pong naging problema sa COA report ng Office of the Vice President. Of course, sinabi po ni Yusek Castelo ito kasi nga they believe that the Office of the Vice President presented their financial... Napansin ko lang pumayat si Abante. Pumayat si Abante. Kong, mukhang pumayat ka, Kong, ha? Huwag kang masyadong problema, Kong. Mag-relax ka rin. Statements fairly. Of course, sinasabi ng iba na porket may unmodified opinion, hindi naman ibig sabihin na maganda yung financial record nila. What's your take po doon? When we were investigating the Vice President's Committee on Good Government, nakita namin mayroong problema eh. You know, we're not against, we will not in any way hinder the COA to be the one to audit. Yun ang gawain nila eh. Pero gawain din natin, naimbestigahan natin ang nangyari. Alright. Bakit pa nagkaroon ng oversight committee ng Kongreso if we could not be able to investigate? The fact is this, we have an oversight committee. Why? Because Congress has the power of the purse. Kami ang nagbibigay ng budget. Kami nag-approve ng budget on our part. Dapat lamang na gawin namin ang tungkulin namin according to the mandate given to us by the people. Oo, pero pagbasihan nyo yung COA report. Kung sasabihin nyo ang COA, kung sinabi ng COA na malinis si VP Sara, maniwala rin kayo. Ang problema sa inyo, yung iba nyong mga kasamahan dyan, namumulitika, question ng question. Nagfi-fishing ba? Naghahanap ng kasalanan ni VP Sara? Ay, nako. Thank you, Red. Ayan, tapos na yung question. So, ayan po, no? Mag-comment, mag-react kayo sa mga pinag-usapan natin, ha? Usap-usap tayo sa comment section, okay? Guys, don't forget, no? Like, share itong video na ito, ha? Para aabot ito sa malawak na audience, okay? Marami ang makaalam sa latest na mga usaping pampolitika. And subscribe na kayo, ha, sa Don Mar TV sa mga bago pa lang dito sa aking channel. Libre lang ang mag-subscribe, guys, okay? See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!